Ang magaspang na sako sa kanyang ulo ay may amoy ng alikabok at lumang bodega. Bawat preno at liko ng sinasakyan nilang van ay naghahatid ng matinding kaba sa dibdib ni Gemma. Nanginginig ang buo niyang katawan, hindi lang sa takot, kundi pati na rin sa lamig ng metal na sahig na kanyang kinauupuan. Sino sila? Anong kailangan nila sa isang simpleng katulong na tulad niya? Kanina lang, ang tanging bumabagabag sa isip niya ay ang mantsa ng fruit juice sa sahig na nilinis niya ng 3 beses. Isang mantsa na sinadya. "Oops, sorry Yaya Gemma, ang clumsy ko talaga," sabi ni Mia, ang alaga niyang kaedad niya lang, habang may mapanuksong na ngiti sa mga labi nito. Hindi man lang nito sinubukang itago ang katotohanang sinadya nitong itapon ng baso ng mamahaling inumin sa bagong wax na sahig. Napayuko na lang si Gemma at kinuha ang basahan. "Okay lang po, Ma'am Mia." Iyon ang buhay niya. Isang walang katapusang pagyuko at paghingi ng paumanhin para sa mga bagay na hindi naman niya kasalanan. Habang nagmamadali ang van, naaaninag niya sa isip ang larawan ng pamilya Delon na nakasabit sa engrandeng sala. Iyon ang paborito niyang nililinis araw-araw. Ang matipunong si Sir Ramon, ang kanyang amo na tinitingala niya na parang isang ama. Ang yumaong asawa nito. At si Mia, ang nag-iisang anak na babae. Para kay Gemma, si Sir Ramon, ang pinakamabuting tao sa mundo. Kinupkop siya nito mula sa isang malayong probinsya, binigyan ng trabaho, ng matutuluyan. Utang niya ang lahat dito. Kaya naman tiniis niya ang lahat ng pagmamaltrato ni Mia. Ang mga masasakit na salita nito ay tinatanggap niya bilang parte ng kanyang kapalaran. Isang kapalaran na hindi niya inaasahang magbabago sa isang iglap. Gabi na nang utusan siya ni Mia na itapon ang basura. Karaniwan itong trabaho ng ibang kasambahay, ngunit tila nagagalak si Mia kapag nakikita siyang nahihirapan. Walang pagrereklamo. Sinunod ito ni Gemma. Tahimik ang gabi sa labas ng mansyon. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang malamig na hangin ang kanyang kasama. Habang hila-hila ang malaking trash bin palabas ng gate, isang itim na van ang huminto sa tapat niya. Bumukas ang pinto nito sa isang kisap mata. Bago pa man siya makasigaw, may malalakas na braso nang bumuhat sa kanya. Isang kamay ang marahas na tumakip sa kanyang bibig, habang ang isa pa ay ipinulupot sa kanyang baywang. Sinubukan niyang pumalag, ngunit ang kanyang lakas ay walang panama sa mga lalaking nakamaskara. Ang huli niyang nakita bago ipinasok ang sako sa kanyang ulo ay ang dahan-dahang pagsara ng gate ng mansyon. Ang tahanang sa tingin niya ay ligtas siya. At ngayon, heto siya sa isang lugar na hindi niya alam, patungo sa isang destinasyon na lalong hindi niya alam. Huminto ang van. Kinaladkad siya palabas. Ang bawat hakbang niya ay alanganin. Dinala siya sa loob ng isang kwarto at walang awang itinulak sa sahig. Narinig niya ang pagkalabog ng bakal na pinto at ang tunog ng lock. Katahimikan. Napaiyak na lang si Gemma sa sobrang takot. Tinanggal niya ang sako sa kanyang ulo. Madilim ang paligid. Isang bumbilya lang na malapit ng mapundi ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Nasa isang abandonadong bodega yata siya. Malamig ang semento sa sahig at may amoy ng kalawang sa hangin. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Walang sino man ang nakakaalam kung nasaan siya. Mayahanap kaya sa kanya? O iisipin lang nila na isa na naman siyang katulong na tumakas at nagnakaw? Ang isiping iyon ang mas nagpadurog sa kanyang puso. Ilang oras ang lumipas, o baka minuto lang, hindi na niya alam. Ang alam niya lang ay ang bawat segundo ay isang impyerno. Hanggang sa may narinig siyang mga yabag na papalapit. Tumayo ang mga balahibo niya sa batok. Gumapang siya paatras hanggang sa tumama ang likod niya sa malamig na pader. Isang malakas na kalansing ang umaling-awngaw ng buksan ng lock. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto.
Isang anino ng matangkad na lalaki ang tumambad sa kanya. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa liwanag na nagmumula sa likuran nito. Ngunit sa tindig pa lang, alam niyang hindi ito ordinaryong tao. May dala itong awtoridad. Panganib. Humakbang ito papasok at isinara ang pinto sa likuran nito. Ngayon, silang dalawa na lang ang nasa kwarto. Sa liwanag ng bumbilya, nakita na niya ang mukha nito. Isang mukhang hindi niya malilimutan. Mga matang matatalim at walang kabuhay-buhay. Isang panga na tila laging nakatiim. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. At sa wakas, nagsalita ito. Ang boses nito ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Gising ka na pala. Napalunok si Gemma. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang lalaki ay humakbang palapit, at sa bawat galaw nito, tila nababawasan ang hangin sa loob ng kwarto. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Lucian Rivera. Iyon ang pangalan niya. Sinabi niya yon hindi bilang pagpapakilala, kundi bilang isang deklarasyon, isang pangalan na marahil ay dapat katakutan. Ngunit para kay Gemma, wala itong ibig sabihin. Sino po kayo? Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Sa wakas ay nagawa niyang itanong. Nanginginig ang boses. Wala po akong pera. Isa lang po akong katulong. Isang bahagyang nangisi ang gumuhit labas sa mga labi ni Lucian, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Alam ko, at iyan ang problema. Kumunot ang noo ni Gemma sa pagkalito. Nagkamali ang mga tauhan ko, patuloy ni Lucian. Ang tono niya ay parang nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. Hindi ikaw ang dapat nilang kinuha. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Gemma. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang target ay si Mia Delon, ang anak ng amo mo. Diretsong sabi ni Lucian. Pero sa kasamaang palad, ang isa sa mga bago kong tauhan ay hindi marunong kumilala ng pagkakaiba sa pagitan ng isang donya at isang utusan. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Gemma na parang mga patalim. Siyempre, si Mia ang kailangan nila, ang mahalaga. Samamantalang siya, isa lang pagkakamali. Isang abala. Pero kasabay ng kirot ay ang isang maliit na pag-asa. Kung nagkamali lang sila, marahil ay pakakawalan na siya nito. Kung ganoon po, pakawalan niyo na po ako. Pakiusap niya. Wala po akong sasabihin kahit kanino. Ipinapangako ko po. Tumawa si Lucian. Isang tawang walang saya. Sa tingin mo ba, ganoon lang kadali iyon? Nakita mo ang mukha ko. Nakita mo ang lugar na ito. Isa kang testigo. Nawala ang lahat ng pag-asa ni Gemma. Napalitan ito ng pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng magawa. Pero may solusyon ako, sabi ni Lucian, habang naglalakad paikot sa kanya na parang isang leon na pinagmamasdan ang kanyang biktima. Isang kasunduan. Makakalaya ka, makakabalik ka sa mansyon na yon, pero may kapalit. Nagtaas ng tingin si Gemma, puno ng pagdududa. Anong kapalit? Huminto si Lucian sa harap niya. Magiging mata at tainga kita sa loob ng pamamahay ng mga Delon. Kailangan ko ng impormasyon, lahat ng galaw ni Sir Ramon, ang mga kausap niya sa telepono, mga bisita niya, mga dokumentong pinipirmahan na niya, lahat. Nanlaki ang mga mata ni Gemma. Hindi ko po kayang gawin yan, agad niyang sagot. Mabuting tao si Sir Ramon, tinulungan niya ako, utang ko sa kanya ang buhay ko. Ang buhay mo na hawak ko ngayon sa aking mga kamay, malamig na tugon ni Lucian. Pakiusap po. Umiiyak na si Gemma. Huwag po ninyo akong pilitin na gawin to. Kahit ano pong iba, gagawin ko. Pero hindi ko kayang traidorin si Sir Ramon. Bumuntong hininga si Lucian na tila naiinip na. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. May pinindot siya dito at pagkatapos ay ipinakita ang screen kay Gemma. Isang litrato. Si Sir Ramon, nagbabasa ng dyaryo sa hardin. Isang litratong kuha mula sa malayo,
Marahil ay sa labas lang ng bakod. Nag-swipe si Lucian. Isa pang litrato. Si Sir Ramon, bumababa mula sa kanyang kotse sa tapat ng opisina nito. Nag-swipe ulit siya. Si Sir Ramon, nakikipag-usap sa isang lalaki sa isang restaurant. Naramdaman ni Gemma ang panlalamig ng buo niyang katawan. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, Gemma, sabi ni Lucian, habang ibinabalik ang cellphone sa kanyang bulsa, na kahit anong oras ko gustuhin, may maaaring mangyaring masama sa kanya. Isang aksidente, isang robbery na nauwi sa malagim na pangyayari. Maraming pwedeng mangyari. Tumingin si Lucian nang diretso sa kanyang mga mata. Ang kaligtasan niya ay nakasalalay sa desisyon mo. Gumuho ang mundo ni Gemma. Ito ang pinakamasakit na pagpipilian. Ang traidorin, ang taong itinuturing niyang ama, o ang maging dahilan ng kapahamakan nito. Parehong daan ay patungo sa impyerno. Napayuko siya. Hinayaan na lang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na bumagsak sa maruming sahig. Wala siyang laban, wala siyang pagpipilian. Gagawin ko, halos pabulong niyang sabi. Bawat salita ay parang lason na sumusunog sa kanyang lalamunan. Gagawin ko po ang gusto ninyo. Isang tipid na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lucian. Kumuha siya ng isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Gemma. Isang maliit at lumang modelo ng cellphone. Ito ang gagamitin mo para kontakin ako. Tumawag ka araw-araw. Sa ganap na 10:00 ng gabi. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalaman mo. Huwag na huwag mong hahayaang makita ito ng kahit sino. Naiintindihan mo? 8 imik na tumango si Gemma habang inaabot ang cellphone. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay parang bigat ng buong mundo. Mabuti, sabi ni Lucian. Ngayon ibabalik ka na namin. Tulad ng pagkuha sa kanya, marahas din siyang isinakay pabalik sa van. Isinaut ulit ang sako sa kanyang ulo. Ang biyahe pabalik ay mas masakit. Hindi na dahil sa takot, sa kung anong mangyayari, kundi dahil sa bigat ng kasalanang nakapasan na ngayon sa kanyang mga balikat. Ibinaba siya sa isang madilim na eskinita, ilang kanto lang mula sa mansyon. Itinulak siya palabas at mabilis na pinaharurot ng driver ang van. Nag-iwan ng usok at ng katahimikang mas nakakabingi. Dahan-dahang naglakad si Gemma pabalik. Sa di kalayuan, natanaw niya ang mga ilaw ng mansyon ng mga Delon. Ang dati simbolo ng kaligtasan at pangarap, ngayon ay isa ng kulungan. Isang entablado kung saan kailangan niyang gampanan ang papel ng isang taksil. Huminto siya sa labas ng gate, nakatingin sa malaking bahay. Mahigpit niyang hinawakan ang cellphone sa kanyang bulsa. Ito ang selyo ng kanyang kasunduan sa demonyo. Ang paglakad pabalik sa mansyon ay ang pinakamabigat na ginawa ni Gemma sa buong buhay niya. Ang bawat hakbang ay tila may nakakabit na kadenang humihila sa kanya pababa. Ang cellphone sa kanyang bulsa ay parang isang piraso ng nagbabagang uling. Dumaan siya sa likod. Sa may servant's entrance, tahimik at madilim na ang buong kabahayan. Marahil ay tulog na ang lahat. Iyon ang ipinagdasal niya. Ayaw muna niyang harapin ang kahit sino. Hindi pa niya alam kung anong kasinungalingan ang sasabihin niya. Ngunit pagpasok niya sa kusina, bumungad sa kanya si Manang Celia, ang pinakamatandang kasambahay na nagtitimpla ng mainit na tsa. Gemma, Diyos ko iha, saan ka ba nanggaling? Bungad nito sa kanya, puno ng pag-aalala ang boses. Kanina ka pa namin hinahanap. Akala namin kung napano ka na. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sa init ng yakap ni Manang Celia, halos bumigay na si Gemma at aminin ng lahat. Ngunit naalala niya ang mga litrato ni Sir Ramon sa cellphone ni Lucian. Ang banta. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili. Pasensya na po, Manang. Tumawag po kasi ang tita ko sa probinsya. Isinugod daw po sa ospital. Biglaan po kaya hindi na ako nakapagpaalam ng maayos.
Iyon ang pinakamatinong dahilan na naisip niya habang naglalakad pabalik. Ganoon ba? Naku, kamusta na siya? Okay na po siya ngayon. Kailangan lang po ng obserbasyon, sabi ni Gemma. Iniiwasan ang mga mata ng matanda. Umuwi na rin po ako agad dahil ayokong mag-alala kayo dito. Kinabukasan, sa almusal, naramdaman ni Gemma ang tingin ng lahat sa kanya. Si Sir Ramon ay nakatingin sa kanya nang may halong pag-aalala. Si Mia naman ay may mapanuring tingin na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Gemma, are you okay? Malumanay na tanong ni Sir Ramon. Manang Celia told me what happened. You should have told me. Sana man lang napadalhan kita ng pera para sa tita mo. Bawat mabuting salita mula kay Sir Ramon ay parang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Okay lang po, sir. Hindi naman po malala. Salamat po sa pag-aalala. Sagot niya, nakayuko habang nagsasali ng kape sa tasa nito. Siguraduhin mo lang na hindi mo ginagawang dahilan ng pamilya mo para makapaglakwat siya. Biglang sabat ni Mia, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Mahirap na. Marami ng ganyang estilo ngayon. Mia! Saway ni Sir Ramon. What? I'm just saying, Dad. She disappeared for hours without a word. Depensa ni Mia. Patawad po, Ma Mia. Sir, hindi na po mauulit. Sabi na lang ni Gemma, pinipigilan ang sarili na magtaas ng boses. Ang mga sumunod na araw ay isang walang katapusang paglalakad sa alambre. Bawat tunog ng gate, bawat pagdaan ng sasakyan sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Naging doble ang kanyang pag-iingat. Ang cellphone na bigay ni Lucian ay lagi niyang itinatago sa ilalim ng kanyang kama sa loob ng isang lumang medyas. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga damit ni Mia sa walk-in closet nito, biglang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Muntik na niyang mabitawan ang hawak niyang mamahaling bestida. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Isang text message mula sa isang unknown number mamayang gabi. Huwag mong kalimutan. May problema ba, Yaya? Napatalon si Gemma sa gulat. Nakatayo pala si Mia sa likuran niya, nakapamaywang. Hindi man lang niya ito naramdaman. Wala po, ma'am. Utal niyang sagot, habang mabilis na ipinagpapatuloy ang ginagawa. Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ulit ni Mia. Ang mga mata ay tila nagdududa. May itinatago ka ba, Gemma? Wala po, Ma'am Mia. Nagulat lang po ako sa inyo. Pinanliitan siya ng mata ni Mia bago ito tumalikod at umalis. Huminga ng maluwag si Gemma, pero ramdam niya ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Kailangan niyang maging mas maingat. Pagsapit ng eksaktong 10:00 ng gabi, nagkulong si Gemma sa banyo ng mga katulong. Ito lang ang lugar kung saan sigurado siyang walang makakarinig sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niya habang dinadial ang numerong nasa isip niya. Sumagot ito sa unang ring. Walang hello. Tanging katahimikan. Si Gemma po ito, pabulong niyang sabi. Anong balita? Tanong ng malamig na boses ni Lucian mula sa kabilang linya. May meeting po si Sir Ramon bukas ng umaga sa kumpanya. At may kausap po siya kanina sa telepono, isang Mr. Tan. Tungkol po yata sa isang bagong business deal. Iyon lang ang mga impormasyong narinig niya habang naglilinis. Good. Call again tomorrow. Same time, sabi ni Lucian, at agad na pinatay ang tawag. Napaupo si Gemma sa sahig, nanginginig. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan, isang espiya, isang taksil, isang linggo ang lumipas sa ganoong sistema. Araw-araw, nabubuhay siya sa takot at pagkakasala. Gabi-gabi, ipinagkakanulo niya ang tiwala ng taong kumupkop sa kanya. Isang araw, inutusan siya ni Sir Ramon na maglinis ng personal library nito, isang lugar na bihirang pasukan ng iba. Habang nag-aalis ng alikabok sa isang mataas na bookshelf, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang makapal na libro.
Nahulog ito sa sahig ng may malakas na kalabog. Sa kanyang pagpulot, napansin niya ang isang bagay na hindi niya napansin dati. Sa likod ng hilera ng mga libro kung saan nahulog ang isa, may isang maliit na espasyo. Isang tila nakatagong kompartimento. Dahil sa kuryosidad, inusog niya ang iba pang mga libro. Doon, sa likod, nakita niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Lumana ito at may mga ukit. Dahan-dahan niya itong kinuha. Hindi ito nakalock. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang takip. Sa loob, may isang luma at naninilaw ng litrato ng isang sanggol na nakabalot sa puting kumot. Sa ilalim nito ay isang nakatuping sulat. Ang papel ay marupok na sa katagalan. Kinuha niya ang litrato. Isang napakagandang sanggol, ngunit walang pangalan, walang petsa. Sunod niyang kinuha ang sulat. Dahan-dahan niya itong ibinuklat, takot na baka mapunit. Ang sulat kamay ay pambabae at kupas na ang tinta. Pero nababasa pa rin. Ang unang mga salita pa lang ang nabasa niya. Ngunit tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Mahal kong Ramon. Biglang bumukas ang pinto ng library. Gemma, anong ginagawa mo? Ang amoy ng takot ay pamilyar kay Lucian. Iyon ang amoy sa loob ng abandonadong warehouse na ito. Amoy ng pinaghalong pawis, alikabok, at dugong malapit ng dumanak. Sa harap niya nakaluhod ang isang lalaking nanginginig. Si Vargas, isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan hanggang kahapon. Boss, patawarin niyo ko. Pagmamakaawa ni Vargas, ang boses ay basag. Hindi ko sinasadya. Pamilya ko, boss. Umikot si Lucian sa likuran nito. Ang bawat yabag ng kanyang mamahaling sapatos ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang pamilya mo ang dahilan kung bakit ka nagtraidor. Ang pamilya ko naman ang dahilan kung bakit hindi ako nagpapatawad. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Isang senyas lang mula sa kanyang kamay. At ang dalawang malalaking lalaki sa likuran ni Vargas ay marahan itong hinawakan sa magkabilang braso at kinaladkad palabas ng bodega. Hindi na lumingon si Lucian. Hindi niya kailangang makita. Ang tunog ng nagsasarang pinto ng van ay sapat ng kumpirmasyon. Pag-alis niya sa warehouse, ang lamig ng gabi ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi nito mapapantayan ang lamig sa loob ng kanyang dibdib. Dumiretso siya sa kanyang headquarters, isang modernong gusali na nagsisilbing legal na business front niya sa umaga at pugad ng kanyang mga operasyon sa gabi. Sa kanyang opisina, ang tanging liwanag ay nagmumula sa hilera ng mga monitor sa dingding. Umupo siya sa kanyang leather na upuan at tinitigan ng isang particular na screen. Isang live feed. Boss, sabi ni Marco, ang kanyang kanang kamay na pumasok sa kwarto. Tumawag na siya. Ang sabi, may meeting si Don Ramon bukas at may kausap na Mr. Tan kanina. Walang ibang detalye. Hindi sumagot si Lucian. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa monitor. Doon, sa isang maliit at masikip na banyo, nakaupo sa sahig si Gemma. Ang kamera mula sa cellphone na ibinigay niya ay nakatago, ngunit sapat na para makita ang kanyang mukha. Nakita niya ang takot sa mga mata nito habang naguulat. Ang panginginig ng mga labi nito. Ang bawat salita ng pagtataksil ay tila isang sugat na bumubukas sa sarili nitong kaluluwa. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Lucian ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kuryosidad. Bakit ganoon na lang ang katapatan niya sa lalaking iyon? Ang mga salita ni Gemma mula sa bodega ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Mabuting tao si Sir Ramon. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Lucian. Isang batang lalaki, nagtatago sa ilalim ng mesa habang ang kanyang ama ay nagmamakaawa. Ramon, parang awa mo na. Kumpare kita. Huwag mong hayaang mawala ang lahat sa akin. Nakita ng batang si Lucian ang pagtalikod ni Ramon Delon. Ang pag-iwas nito ng tingin, ang pagsasara ng pinto. Pagkalipas ng isang linggo,
Nakasabit na ang "For sale" na karatula sa labas ng kanilang bahay. Pagkalipas ng 1 buwan, inilibing niya ang kanyang ama na namatay dahil sa atake sa puso. Bumalik sa kasalukuyan si Lucian. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na sa ibabaw ng mesa. Ang galit ay muling nag-aalab. Sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Tumayo siya at lumapit sa kabilang pader ng kanyang opisina. Isang malaking corkboard na natatakpan ng mga litrato, dokumento at mga pulang sinulid na nag-uugnay sa bawat isa. Ang buong buhay ni Ramon Delong ay nakalatag dito. Ngunit sa pinakasentro ng lahat, hindi larawan ni Ramon ang nakalagay. Ito ay ang larawan ni Gemma, isang candid shot na kuha sa labas ng mansyon habang nagdidilig ito ng mga halaman. Mula sa litrato ni Gemma, isang makapal na pulang sinulid ang direktang nakakonekta sa litrato ni Sir Ramon. Tama si Marco. Masyadong delikado ang plano. Ngunit ito ang pinakaperpekto. Ang gamitin ang tunay na anak ni Ramon. Ang anak na itinatago nito sa ilalim ng kanyang bubong bilang isang katulong, bilang sandata laban sa kanya. Ang pagtataksil na magmumula sa sarili niyang dugo. Iyon ang pinakamatamis na uri ng paghihiganti. "Boss?" Muling nagsalita si Marco mula sa likuran niya. Tila nababasa ang malalim niyang iniisip. "Nakuha ng tao natin ang report. Nakita ni Gemma ang isang kahon. May lamang litrato ng sanggol at isang sulat. Napangisi si Lucian. Mas mabilis pa sa inaasahan niya." "Good." Nag-aalangan si Marco. "Boss, sigurado ka ba sa plano mo? Masyadong delikado. Ang babae, inosente siya sa lahat ng ito." Humarap si Lucian sa kanya. Ang kaninang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kalkulado at nakakakilabot na kalmado. Isang maliit at misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ang inosente ang pinakamatalim na patalim, Marco, at malapit ko nang itarak ito sa puso ni Ramon Delon. 1 linggo na ang nakalipas mula nang matuklasan ni Gemma ang kahon. 1 linggo ng mga gabing walang tulog, kung saan paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang imahe ng sanggol at ang sulat na hindi niya natapos basahin. Ang boses ni Sir Ramon mula sa pinto ng library noong araw na yon ay tila isang dagundong ng kulog. "Gemma, anong ginagawa mo?" Sa sobrang gulat, nabitawan niya ang sulat. Mabilis niya itong pinulot at isinara ang kahon. Ang puso niya ay kumakarera. Nag-aalis lang po ng alikabok, sir. Nahulog po kasi itong libro." Palusot niya habang itinatago ang kahon sa likod niya. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Sir Ramon at sa mga mata nito, nakita ni Gemma ang isang emosyon na hindi pa niya nakita dati. Takot. Ngunit mabilis din itong nawala at napalitan ng awtoridad. "Ibalik mo yan sa dati nitong lalagyan. At huwag mo nang bubuksan ulit ang hindi mo pag-aari." Mariin nitong sabi bago tumalikod at umalis. Ang pangyayaring iyon at ang sinabi niya kay Lucian tungkol dito, ang dahilan kung bakit siya ngayon naglalakad sa isang madilim at mabahong eskinita. Nakatanggap siya ng text kanina. "Magkita tayo." "Dito." Isang address na hindi pamilyar sa kanya. Sinabi niyang delikado. Ngunit ang tanging sagot ni Lucian ay, "Gawin mo ang sinabi ko." Bawat anino ay tila may buhay. Bawat kaluskos ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Mahigpit niyang niyakap ang sarili habang naglalakad. Mula sa dilim, isang anino ang humakbang, si Lucian. Nakasandal ito sa pader. Ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Tila kanina pa ito naghihintay. "Anong nalaman mo?" Malamig niyang tanong. Walang paligoy-ligoy. "Wala na po." Pagkatapos po ng araw na yon, inilipat na ni Sir Ramon ang kahon. Hindi ko na po alam kung saan niya itinago. Nanginginig na sagot ni Gemma. Tinitigan siya ni Lucian na para bang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Sa huli, tumango ito. "Okay." Akma na sanang tatalikod si Gemma
para umalis nang may marinig silang malalakas na tawanan. Mula sa kabilang dulo ng eskinita, 3 lalaking lasing ang palapit sa kanila. Palingalinga. "Miss, anong ginagawa ng isang magandang dilag na tulad mo dito sa lungga namin?" sabi ng isa. Ang amoy ng alak ay umabot hanggang sa kinatatayuan ni Gemma. Automatikong napaatras si Gemma, napadikit sa likuran ni Lucian. Hinawakan siya ng isa sa mga lalaki sa braso. "Sama ka muna sa amin, miss. Magkakasiyahan tayo." Bago pa man makasigaw si Gemma, isang anino ang dumaan sa mga mata ni Lucian. Ang kaninang lamig ay napalitan ng purong panganib. "Bitiwan niyo siya," sabi ni Lucian. Ang boses ay mababa at nakakakilabot. "Sino ka ba para utusan kami, ha?" Mayabang na sagot ng isa pa. Hindi na muling nagsalita si Lucian. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Isang iglap, ang lalaking nakahawak kay Gemma ay bumagsak na sa sahig. Hawak ang kanyang sikmura. Ang dalawa pa ay sumugod, ngunit parang mga laruan lang sila kay Lucian. Isang siko sa panga, isang sipa sa tuhod. Pagkalipas ng ilang segundo, ang 3 lalaki ay pare-pareho nang namimilipit sa sahig. Hindi man lang pinagpawisan si Lucian. Humarap siya kay Gemma at nakita niya sa mga mata nito ang galit. Ngunit hindi ito galit na para sa mga lalaki. Ito ay galit na para sa sitwasyon. Galit dahil napahamak siya. "May sugat ka," sabi ni Lucian. Ang tingin ay nakatuon sa braso ni Gemma. Noon lang napansin ni Gemma ang maliit na galos sa kanyang braso. Marahil ay mula sa pagkakahawak ng lalaki kanina. Wala to. Galos lang." Ngunit hindi nakinig si Lucian. Kumuha ito ng isang malinis na puting panyo mula sa bulsa ng kanyang coat. Hinawakan nito ang kamay ni Gemma. Ang paghawak nito ay marahan, isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang taong kayang bumali ng buto sa isang kisap mata. "Huwag kang malikot," sabi nito. Ang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. May bahid ito ng pag-aalala. Dahan-dahan itong tinalian ang braso niya gamit ang panyo. Ang mga daliri nito, na kanina lang ay sandata, ay maingat na gumagalaw sa kanyang balat. Naramdaman ni Gemma ang init na nagmumula sa palad nito. Isang init na gumapang pataas sa kanyang braso at nagbigay ng kakaibang kuryente sa buo niyang katawan. Napatitig siya sa nakayukong mukha ni Lucian. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng eskinita, nakita niya ang mahahabang pilik mata nito, ang matangos nitong ilong. Hindi ito ang mukha ng isang demonyo. Ito ang mukha ng isang anghel. Isang nahulog na anghel na nababalot ng dilim. Nang matapos ito, hindi nito agad binitiwan ang kanyang kamay. Nag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, nawala ang mga anino sa eskinita. Nawala ang amoy ng basura at alak. Tanging silang dalawa lang. Ang oras ay tila huminto. Isang tibok ng puso. 2. 3. Si Gemma ang unang bumitaw ng tingin, nahihiya sa sariling nararamdaman. Bakit ganito ang epekto sa kanya ng lalaking ito? Ang lalaking sumira sa kanyang tahimik na buhay. Ang lalaking nagtulak sa kanya sa pagtataksil. Paanong ang taong kinatatakutan niya ay siya ring nagpapatibok ng kanyang puso ng ganito kabilis. Bumalik ang lamig sa mga mata ni Lucian na para bang may isang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Binitiwan nito ang kanyang kamay. "Umuwi ka na," utos nito. Ang boses ay muling naging formal. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad papalayo. Pabalik sa dilim kung saan ito nanggaling. Napako si Gemma sa kanyang kinatatayuan. Pinagmamasdan ang papalayong anino nito. Hinawakan niya ang braso kung saan nakatali ang panyo. Ang tela ay malambot at may naiwang amoy ng pabango ni Lucian. Isang amoy na panlalaki at nakakaadik. Bago ito tuluyang lamunin ng dilim, huminto ito. Hindi ito lumingon, ngunit narinig niya ang boses nito sa hangin. "Mag-iingat ka." Ang dalawang salitang yon, kahit na sinabi sa malamig na tono,
ay nag-iwan ng init sa puso ni Gemma. Isang nakakalitong init. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isip ang mga salitang iyon. Hindi niya namalaya na nakangiti na pala siya. Isang maliit, lihim na ngiti. At kinilabutan siya sa realisasyon. Nagsisimula na siyang mahulog at hindi niya alam kung paano ito pipigilan. Pagkatapos ng gabing iyon sa eskinita, nag-iba ang lahat. Ang mga tawag nila sa gabi ay hindi na lang tungkol sa utos at pagsunod. Minsan, pagkatapos niyang mag-ulat, hindi agad pinapatay ni Lucian ang tawag. May ilang segundong katahimikan na para bang may gusto itong sabihin ngunit hindi masabi. Minsan, naririnig niya itong bumubuntong hininga. Ang mga maliliit na bagay na yon ay nagbigay kay Gemma ng isang delikadong pag-asa. Ang takot niya kay Lucian ay unti-unting nahahaluan ng ibang emosyon. Isang bagay na mas komplikado. Ang pamilyar na kaba, sa tuwing naririnig niya ang boses nito, ay hindi na lang dahil sa takot. May kasama na itong kilig. Isang gabi, iba ang text na natanggap niya. Hindi ito utos. Isa itong paanyaya. Kailangan kitang makausap. Sa headquarters, magpapadala ako ng sasakyan. Doble ang kaba ni Gemma. Ang pumasok sa mismong teritoryo nito ay isang malaking panganib. Ngunit sa kabilang banda, may isang bahagi sa kanya na gustong makita ulit ito. Gusto niyang makita ang lalaki sa likod ng anino, hindi ang boss ng mafia. Isang itim at eleganteng kotse, hindi isang van, ang sumundo sa kanya sa napag-usapang lugar. Dinala siya nito sa isang mataas at modernong gusali sa puso ng syudad. Ang headquarters ni Lucian ay hindi isang madilim na bodega. Ito ay isang sopistikado at nagmamahalang opisina. Dinala siya ng isang tauhan sa pinakatuktok na palapag, sa opisina mismo ni Lucian. Pagpasok niya, nakita niya itong nakatayo malapit sa isang floor-to-ceiling na bintana. Nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Lumingon ito nang marinig siyang pumasok. "Gemma," sabi nito. Ang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. Sa loob ng ilang minuto, nag-usap sila. Ngunit hindi tungkol kay Sir Ramon, tungkol sa kanya. Tinanong nito kung kamusta na siya, kung maayos ba ang pakikitungo sa kanya sa mansyon. Nagulat si Gemma sa biglaang pagbabago nito. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata nito ay tila may gustong sabihin. May mga bagay na ginawa ako. Gemma, mga bagay na baka hindi mo maintindihan. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. Ang paghawak nito ay magaan, ngunit para itong nakakapaso. Ang puso ni Gemma ay bumilis, naghihintay sa susunod nitong sasabihin. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, ang kanang kamay ni Lucian, na may bakas ng pagmamadali sa mukha. Agad na lumayo si Lucian kay Gemma. "Boss, may problema tayo sa pier. Kailangan ka doon ngayon na," sabi ni Marco. Ang boses ay seryoso. Isang mabilis na pagbabago ang naganap kay Lucian. Ang bahagyang lambot sa kanyang mga mata ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na awtoridad. Tumango siya kay Marco, pagkatapos ay bumaling kay Gemma. "Huwag kang aalis," sabi niya. "Hintayin mo ako, babalik ako." At sa isang iglap, umalis silang dalawa. Naiwan si Gemma na mag-isa sa malawak at tahimik na opisina. Nakatayo lang siya roon. Pinapakiramdaman pa rin ang multo ng paghawak nito sa kanyang pisngi. Ang pabango nito ay naiwan sa hangin. Inilibot niya ang kanyang paningin. Ito ang mundo ni Lucian. Ang mga libro sa estante, ang mga mamahaling palamuti, ang malinis na mesa. Gusto niya itong intindihin. Gusto niyang intindihin ang lalaking nagpakita sa kanya ng dalawang magkaibang mukha. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang bahagi ng kwarto na natatakpan ng isang sliding panel. Bahagya itong nakaawang na para bang isinara ng nagmamadali. Dahil sa kuryosidad na hindi niya mapigilan, dahan-dahan siyang lumapit. Hinawakan niya ang panel at marahan itong itinulak. Ang nakita niya sa likod nito
ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang malaking corkboard ang nakasabit sa dingding. Puno ito ng mga litrato, mga dokumento, at mga sinulid na nag-uugnay sa bawat isa. Isang investigation board. Nandoon ang litrato ni Sir Ramon, ni Mia, ang blueprint ng mansyon nila. Ngunit ang nagpanlamig sa buo niyang katawan ay ang nasa pinakasentro ng lahat. Ang litrato niya. Hindi isang litratong kuha sa malayo. Isang malinaw na litrato niya habang nagdidilig ng halaman sa hardin. Mula sa kanyang litrato, isang makapal na pulang sinulid ang direktang nakakonekta sa litrato ni Sir Ramon. At sa ilalim ng kanyang litrato, may isang salitang nakasulat sa malaking letra. Anak. Napaatras si Gemma, hindi makapaniwala sa nakikita. Tila umiikot ang kanyang paningin. Tinitigan niyang muli ang board. Sa tabi ng kanyang litrato, may nakasabit na isang dokumento. Isang kopya ng birth certificate. Nanginginig ang mga kamay niya habang lumalapit para basahin ito. Pangalan, Gemma Rose Delon ina, Rosana de la Cruz, ama Ramon Delon. Bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Lahat ng katanungan niya sa buong buhay niya, kung bakit siya iniwan, kung sino ang mga magulang niya, ay nasagot sa isang napakasakit na paraan. At kasabay ng realisasyon na yon ay isa pang katotohanan na mas masakit pa. Ang pagkidnap. Hindi ito isang pagkakamali. Alam na ni Lucian. Alam na niya mula pa sa simula. Ang lahat ng ito. Ang pagpapanggap na nagkamali. Ang pagpilit sa kanya na maging espiya. Ang mga pagtatagpo nila. Lahat ay parte ng isang masalimuot na plano. Isa siyang kasangkapan. Isang bala na gagamitin para sirain si Sir Ramon. Ang kilig na naramdaman niya kanina, ang pag-asa, ang unti-unting pagtitiwala. Lahat ay biglang naging lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Nakatayo roon si Lucian. Nakita nito ang bukas na panel. Nakita nito ang board. At higit sa lahat, nakita nito ang itsura ng pagkawasak sa mukha ni Gemma. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Ang katahimikan ay puno ng lahat ng kasinungalingang hindi nasabi. Si Gemma ang unang nagsalita. Ang boses niya ay basag at puno ng sakit na hindi niya kailanman naramdaman. Lahat pala kasinungalingan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lucian, ang mga luhang malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang lalaking nagsimula na niyang pagkatiwalaan. Ang lalaking nagsimula na niyang mahalin. Bakit? Tanong niya. Ang bawat salita ay isang pakiusap at isang sumbat. Bakit mo to ginawa sa akin? Hindi sumagot si Lucian. Nananatili lang itong nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng mga emosyong hindi mabasa. Ngunit sa kanyang mga mata, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Gemma ang isang bakas ng pagsisisi. Ang katahimikan ni Lucian ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang pag-amin. Isang kumpirmasyon ng lahat ng kasinungalingan. Hindi na hinintay ni Gemma ang mga salitang hindi naman darating. Isang malalim na hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang tunog ng pagkawasak. Tinalikuran niya ito at tumakbo. Tumakbo siya na nang walang lingon-likod. Palabas ng opisina, palusot sa mga nagtatakang tingin ng mga tauhan ni Lucian sa hallway, papasok sa elevator. Sa bawat palapag na binababa niya, pakiramdam niya ay lalo siyang lumulubog sa isang bangin na walang katapusan. Paglabas niya ng gusali, ang malamig na hangin ng gabi ang sumampal sa kanya, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ngunit hindi niya ito ininda. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Walang tiyak na direksyon, hinahayaang basain ng ulan ang kanyang buhok, ang kanyang damit, ang kanyang mga luhang, hindi na niya makontrol. Ang mga ilaw ng syudad, na kanina lang, ay parang mga bituin mula sa bintana ni Lucian. Ngayon ay mga nanlalabong mantsa na tumutusok sa kanyang mga mata. Bawat busina ng sasakyan ay parang isang sigaw na nang-uuyam sa kanya. Isa kang tanga, Gemma.
Pinaikot ka lang niya. Ginamit ka lang niya. Paulit-ulit na sinasabi ng isang boses sa kanyang isip. Ang sakit ay hindi na lang sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay kumakalat ito sa buo niyang katawan. Ginagawa siyang mahina, nanlalambot. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na naglakad at tumakbo sa ilalim ng ulan. Sa huli, dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa iisang lugar na alam niyang matatatakbuhan. Ang mansyon. Kahit na isa itong pugad ng kasinungalingan, ito pa rin ang tahanang kinalakihan niya. Kailangan niya ng isang lugar na masisilungan kahit ngayong gabi lang. Basang-basa at nanginginig sa ginaw, pumasok siya sa gate. Ngunit pagdating niya sa pinto ng mansyon, bago pa man niya ito mabuksan, bumukas na ito mula sa loob. Nakatayo roon si Sir Ramon. Ang mukha nito ay kasing tigas ng bato. Sa likuran nito, nakatayo si Mia na may pekeng pag-aalala sa mukha. At sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa kanilang tabi, nakapatong ang isang pamilyar na bagay. Ang cellphone na bigay ni Lucian. "Ano ito, Gemma?" Tanong ni Sir Ramon. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pinipigilang galit. Hindi makapagsalita si Gemma. Tumingin siya kay Mia at nakita niya ang isang panandaliang nangiti ng tagumpay sa mga labi nito bago ito muling nagpanggap na malungkot. "Dad, nakita ko lang yan sa ilalim ng unan niya habang naglilinis ako kanina." Malumanay na sabi ni Mia. "Nag-aalala lang ako. Lagi kasi siyang may kausap sa gabi." "Isang salita, Gemma. Ipaliwanag mo," utos ni Sir Ramon. Ang mga mata ay nag-aapoy na. Paano? Paano niya ipapaliwanag na kinidnap siya ng kaaway nito? Na pinilit siyang mag-espiya? Na ang kaaway na yon ay ang lalaking nagsimula na niyang mahalin? At paano niya sasabihin ang pinakamatinding sikreto sa lahat? "Dahil ako po ang tunay ninyong anak." Ang kanyang pananahimik ay nagsilbing kumpirmasyon sa mga mata ni Sir Ramon. Ang galit nito ay sumabog. "Traidor!" Sigaw nito umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. "Pinakain kita, binihisan, tinuring na parang pamilya, at ito ang isusukli mo sakin? Ang maging espiya para sa mga kalaban ko sa loob ng sarili kong pamamahay?" "Sir, hindi po." Iyon lang ang nagawa niyang sabihin habang patuloy sa pag-agos ang mga luha. "Huwag mo akong tawaging sir." Halos manginig ang boses ni Sir Ramon sa tindi ng galit. Itinuro nito ang pinto sa kanyang likuran. "Lumayas ka." Ang mga salita ay tumama kay Gemma na parang sampal. Mas masakit pa sa sampal. "Lumayas ka sa pamamahay ko. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Wala akong anak na traidor." Ang salitang anak ay tila isang patalim na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Hindi na siya nagmakaawa. Wala nang saysay. Ang paghatol ay naibigay na. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Isang tunog na nagsasabing wala na siyang babalikan. Nakatayo siya sa labas ng gate sa ilalim ng rumaragasang ulan. Wala siyang pera, wala siyang kaibigan, wala siyang pamilya, walang matatatakbuhan. Ang sakit, ang pagod, ang ginaw, at ang bigat ng pagtataksil mula sa 2 taong pinakamahalaga sa kanya ay biglang bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang paningin niya ay unti-unting nagdilim at sa labas ng gate ng tahanang minsan niyang itinuring na kanya. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, si Gemma ay bumagsak sa malamig at basang semento. Nag-iisa. Ang unang naramdaman ni Gemma ay ang init. Isang init na nagmumula sa isang makapal at medyo magaspang na kumot na nakabalot sa kanya. Pagkatapos ay ang amoy. Amoy ng salabat. Mainit na tsaa na gawa sa luya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ito ang kanyang maliit na kwarto sa mansyon. Hindi rin ito ang abandonadong bodega o ang sopistikadong opisina ni Lucian. Nasa isang maliit ngunit malinis na kwarto siya. Ang mga dingding
ay gawa sa plywood at ang bubong ay yero. Narinig niya ang patak ng ulan sa labas. "Gising ka na pala, Iha." Isang pamilyar na boses. Lumingon si Gemma at nakita si Aling Nita, isa sa mga dating kasambahay sa mansyon na nagretiro na. Si Aling Nita ang nag-iisang naging mabuti sa kanya noong bago pa lang siya. Aling Nita, Pipano? Nakita kita ng apo kong pauwi mula sa trabaho. Nakahandusay ka sa labas ng gate. Malumanay na paliwanag ng matanda habang inaabutan siya ng isang baso ng mainit na salabat. "Inuwi ka na namin dito. Halos isang araw ka nang walang malay. Mataas ang lagnat mo kagabi." Uminom si Gemma. Ang init ng luya ay gumuhit sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng kaunting lakas sa kanyang nanlalambot na katawan. At kasabay ng pagbalik ng kanyang lakas ay ang pagbalik ng lahat ng sakit. Ang corkboard, ang sigaw ni Sir Ramon, ang ulan. Napahagulhol siya. Isang iyak na puno ng sakit, galit at pagkalito. Hinayaan lang siya ni Aling Nita, marahang hinahaplos ang kanyang likod hanggang sa mapagod siya sa kaiiyak. Kinabukasan, medyo bumaba na ang kanyang lagnat. Pinahiram siya ni Aling Nita ng damit. Habang nagsusuklay sa harap ng isang maliit at basag na salamin, natigilan si Gemma. Ang nakita niya ay isang larawan ng pagkatalo. Namumukogto ang kanyang mga mata. Maputla ang kanyang mga labi. Ang kanyang buhok ay buhaghag. Mukha siyang biktima. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Pagod na siyang maging biktima. Pagod na siyang maging ang kawawang katulong, ang utu-utong babae, ang paunang ginamit at itinapon. Ang mga luha niya ay napalitan ng determinasyon. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay nanginginig, ay unti-unting kumuyom. Hinarap niya si Aling Nita. "May kailangan po akong gawin." Ikinuwento niya ang lahat sa matanda, maliban sa katotohanang anak siya ni Sir Ramon. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagkidnap, ang pagiging espiya, at ang cellphone. "Hayop na Mia yon. Alam ko na noon pa man, may itim na budhi ang batang yon." Sabi ni Aling Nita. "Huwag kang mag-alala, Iha. Pwede ka munang manatili dito hanggat gusto mo." "Salamat po, Aling Nita. Pero hindi po ako pwedeng magtago habang buhay," sabi ni Gemma. "Kailangan kong malaman ng lahat. Kailangan kong harapin sila." Sa buong maghapon, habang nagpapalakas, pinagtagpi-tagpi niya ang lahat ng nalalaman niya. Ang kahon, ang sulat, ang galit ni Lucian kay Sir Ramon, ang takot ni Sir Ramon nang makita niya itong hawak ang kahon. May isang malaking kwento sa likod ng lahat ng ito, at siya ang nasa gitna. Kinapa niya ang bulsa ng basang damit na suot niya noong gabing iyon, at nandoon pa rin ito, basang-basa, ngunit buo pa. Ang cellphone na bigay ni Lucian. Pinatuyo niya ito nang maingat sa ibabaw ng bigas sa buong maghapon. Gabi na nang subukan niya itong buksan. Sa isang himala, umilaw ang screen. Gumagana pa. Alam na niya ang gagawin niya. Hindi na siya ang tatakbo. Hindi na siya ang magmamakaawa. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang cellphone. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Buo na ang kanyang loob. Pinindot niya ang numerong kabisado na niya. Sumagot ito sa pangalawang ring. Katahimikan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lucian, inunahan na siya ni Gemma. Ang boses niya ay hindi na pabulong o nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at puno ng isang kapangyarihang ngayon niya lang natuklasan sa sarili niya. "Mag-usap tayo." May narinig siyang bahagyang pagkabigla sa paghinga sa kabilang linya. Pero sa pagkakataong ito, pagpapatuloy niya, "Ako ang magdidikta." Ang lugar na pinili ni Gemma ay isang luma at abandonadong restaurant malapit sa pier. Ayon kay Aling Nita, ito raw ang paboritong lugar noon ni na Sir Ramon at ng ama ni Lucian. Isang lugar na puno ng alaala, isang perpektong libingan para sa mga kasinungalingan. Nauna siyang dumating, hindi siya nagtago sa dilim. Tumayo siya sa gitna ng inaalikabok na sahig,
sa ilalim ng isang sinag ng ilaw na tumatagos mula sa butas na bubong. Hinihintay niya sila. Unang dumating si Sir Ramon. Mag-isa. Ang dating tindig na puno ng kapangyarihan ay napalitan ng anyo ng isang matandang lalaking pinabagsak ng problema. Nang makita siya nito, may dumaang sakit sa mga mata nito, ngunit napalitan din agad ng pagtataka sa bago niyang anyo. Wala na ang uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng simpleng bestida na pinahiram ni Aling Nita. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa, dumating si Lucian. Kasama niya si Marco, ngunit sinenyasan niya itong manatili sa labas. Pagpasok ni Lucian at pagkakita kay Sir Ramon, agad na nag-init ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Para silang dalawang leon na handang magsakmalan. Ngunit hindi sila ang bida ngayong gabi. Salamat sa pagdating ninyong dalawa, sabi ni Gemma. Ang boses ay kalmado at matatag. Pumuputol sa namumuong tensyon. Pareho silang napatingin sa kanya. Tila nagulat na siya ang unang nagsalita. POV, Lucian. Nang makita ni Lucian si Ramon Delon, ang lahat ng galit na itinago niya sa loob ng maraming taon ay muling sumiklab. Ito na ang pagkakataon niya. Ngunit nang magsalita si Gemma, ang boses nito ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na galit. Napako ang kanyang tingin sa kanya. Iba na siya. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ay hindi na ang maamong tupa na nanginginig sa takot sa bodega. May lakas sa kanyang tindig. May apoy sa kanyang mga mata at sa isang iglap, naramdaman ni Lucian ang paghanga at kasabay nito ang pagsisisi. POV. Gemma. Hinarap ni Gemma si Sir Ramon. Nakita ko po ang lahat. Ang kahon, ang birth certificate ko. Nakita niya ang pagguho ng depensa sa mukha ni Sir Ramon. Gemma, anak? Bakit po? Putol ni Gemma, hindi hinayaang matapos ang drama nito. Bakit ninyo ako itinago? Bakit hinayaan ninyo akong lumaki bilang isang katulong sa sarili kong pamamahay habang ang ibang tao ang tinatawag na anak? Napayuko si Sir Ramon, walang maisagot. Bumaling si Gemma kay Lucian. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit tinabunan na ito ng malamig na determinasyon. At ikaw, sabi niya, ang boses ay may bahid ng pait. Ginamit mo ang katotohanan yon. Ginamit mo ako, ang sakit na nararamdaman ko. Ginawa mo akong bala para sa baril na itututok mo sa kanya. Para saan? Para sa paghihiganti? Karapat dapat siya sa lahat ng ito. Sagot ni Lucian, ang galit ay muling bumalik. Inagaw niya ang lahat sa pamilya ko. Pinatay niya ang tatay ko. Hindi ko pinatay ang tatay mo. Sigaw ni Sir Ramon. Sa wakas ay nagsalita. Ang boses ay basag sa emosyon. Magkaibigan kami, Lucian. Kumpare ko siya. Mga kaibigang nagtatrayduran, ganti ni Lucian. Tama na. Sigaw ni Gemma. Mas malakas kaysa sa kanilang dalawa. Napahinto sila, parehong nakatingin sa kanya. Pagod na akong maging parte ng laro ninyo. Ngayong gabi, dito. Tatapusin natin to. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Tumingin siya kay Sir Ramon. Magsalita na po kayo. Ang totoo. Tungkol sa tatay niya. At tungkol sa nanay ko. POV. Lucian sa utos ni Gemma. Parang isang sirang dam na bumigay si Ramon. Napaupo ito sa isang lumang silya. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. At nagsimula siyang magkwento. Hindi ito isang simpleng kwento ng business deal na nauwi sa pagkalugi. Ang totoo ay mas malala pa. Sila ng tatay ni Lucian ay nalulugi na pareho. Ngunit may isang pagkakataon si Ramon na isalba ang sarili niya. Sa kondisyon na isusuko niya ang parte ng kanyang kumpare. Pinili niya ang sarili niya. Ang kasalanan niya ay hindi pagpatay. Ito ay kaduwagan. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang tungkol kay Rosana, ang ina ni Gemma, ang kanyang unang pag-ibig. Ngunit hindi siya kayang panindigan ni Ramon dahil sa takot sa kanyang pamilya. Nang magbunga ang pagmamahalan nila, itinago niya ito.
Ipinanganak si Gemma sa probinsya. At bago mamatay sa sakit ang ina nito, ipinangako ni Ramon na aalagaan niya si Gemma. Pero duwag ako. Umiiyak na, sabi ni Ramon. Natakot akong aminin ka. Natakot ako sa sasabihin ng mga tao. Kaya dinala kita sa mansyon bilang katulong. Bilang paraan para makabawi sa mga kasalanan ko. Araw-araw, nakikita kitang lumalaki. At araw-araw, pinapatay ako ng konsensya ko. Nakinig si Lucian sa lahat ng yon. At habang nakikinig, ang galit na inalagaan niya sa loob ng 20 taon ay unti-unting natutunaw. Ang imahe ng isang halimaw na si Ramon Delon ay naglaho, napalitan ng isang kahabag-habag at duwag na matanda. Ang kanyang paghihiganti, ang buong buhay niya, ay nakabase sa puot para sa isang taong hindi naman pala halimaw, kundi isang taong mahina lang. Tumingin siya kay Gemma. Nakita niya ang mga luha sa mga mata nito habang pinapakinggan ang kwento ng sarili nitong buhay, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang buong bigat ng kanyang ginawa. Hindi niya sinaktan ng isang halimaw, sinaktan niya si Gemma. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Hila-hila si Mia. Boss, pasensya na sa abala, sabi ni Marco. Pero inamin na niya ang lahat. Napatingin si Ramon kay Mia, na ngayon ay namumutla sa takot. Inamin niya na siya ang naglagay ng cellphone sa ilalim ng una ni Gemma, paliwanag ni Marco. Narinig niya ang usapan nila sa telepono at sinadya niyang ipahamak si Gemma para hindi na mabunyag ang katotohanan. Lahat ng mata ay napunta kay Mia, si Sir Ramon, na puno ng sakit at pagkabigo. Si Gemma, na may halo ng awa at pagkadismaya, at si Lucian, na may malamig na tingin. Ang lahat ng maskara ay bumagsak. Ang lahat ng sikreto ay nabunyag. Naiwan sa gitna ng kwarto ang 3 taong winasak ng nakaraan, at si Gemma, ang babaeng siyang nagsiwalat ng lahat. Ang revelasyon tungkol kay Mia, ang huling piraso ng nabasag na salamin. Walang nagawa si Sir Ramon kundi ang yumuko sa kahihiyan, hindi lang para sa sarili niyang mga kasalanan, kundi pati na rin sa kasakiman ng anak na pinalaki niya. Sa mga sumunod na araw, ang mga pangyayari ay tila mabilis na naganap, ngunit mabagal sa pakiramdam. Si Mia, dahil sa takot, sa kung anong kayang gawin ni Lucian at sa kahihiyan, ay ipinadala ni Sir Ramon sa mga kamag-anak nila sa Amerika. Isang paraan ng pagpapatapon. Ang mansyon na dati puno ng tensyon at mga lihim ay biglang naging napakatahimik at malungkot. Hindi bumalik si Gemma sa mansyon, nanatili siya sa maliit na bahay ni Aling Nita kung saan niya unti-unting pinagaling ang kanyang sarili. Dinadalaw siya ni Sir Ramon araw-araw, hindi na bilang amo, kundi bilang isang ama na nagsusumamong mapatawad. Hindi na niya ito tinatawag na Sir. Tinatawag na niya itong Tatay Ramon. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa maliit na beranda, inilabas ni Sir Ramon ang isang lumang litrato. Ang litrato ni Rosana, ang ina ni Gemma. Kamukhang kamukha mo siya, sabi ni Ramon, ang boses ay puno ng pangungulila. Ang tapang niya, ang lakas ng loob. Isang bagay na hindi ko naging. Tumingin ito kay Gemma. Ang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako, anak, sa lahat ng pagkukulang ko. Hinawakan ni Gemma ang kamay nito. Ang galit na dati niyang naramdaman ay napalitan na ng pag-unawa. Matagal na po kitang pinatawad, Tay. Ang pagpapatawad ay hindi isang malaking selebrasyon. Ito ay isang tahimik na pagtanggap, isang desisyon na bitawan na ang bigat ng nakaraan para makahakbang pasulong. Si Lucian naman ay naglaho na parang buli. Wala na siyang narinig na kahit anong balita mula rito. Minsan, sa gabi, iniisip niya ito. Ang sakit na idinulot nito ay naroon pa rin. Ngunit kasabay nito ay ang alaala ng hindi inaasahang kilig
ng mga matang nagpakita ng pagsisisi sa huling pagkakataon. Isang araw, habang tinutulungan niya si Aling Nita sa pagtitinda sa palengke, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumaba mula rito si Marco. "Ma'am Gemma," magalang nitong bati. "May pinabibigay po si boss." Iniabot nito sa kanya ang isang makapal na sobre. Pagbukas niya, naglalaman ito ng titulo ng isang bahay at lupa at isang susi, nakapangalan sa kanya. "Ano to?" naguguluhang tanong ni Gemma. "Isang bagong simula," sabi ni Marco. Sabi niya, "Karapatan ninyo yan. Bahagi ng yaman ng mga Delon na dapat ay sa inyo." "Nasaan siya?" "Umalis na po siya," sagot ni Marco. "Ibinenta na niya ang karamihan sa mga negosyo niya dito. Sabi niya, kailangan din niyang magsimula ulit, malayo sa anino ng kanyang nakaraan." Sa loob ng ilang buwan, unti-unting inayos ni Gemma ang kanyang buhay. Ginamit niya ang perang iniwan ni Lucian para pag-aralin ang apo ni Aling Nita at para magtayo ng isang maliit na karinderya. Ang kusina ni Rose, ipinangalan niya sa kanyang ina. Naging masaya siya, payapa. Ngunit sa bawat pagtawa, may isang maliit na bahagi ng puso niya na tila may hinahanap. Isang maulang hapon, habang nag-aayos siya ng mga mesa sa kanyang karinderya, isang lalaki ang pumasok. Nakapayong ito at nakayuko. "Pasensya na, sarado na kami," sabi ni Gemma, hindi pa tumitingin. Kahit isang kape lang, ang boses na yon, ang pamilyar na boses na minsan ay nagdulot sa kanya ng takot at kilig. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo sa harap niya si Lucian. Iba na ang itsura nito. Wala na ang mamahaling coat. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang buhok nito ay medyo magulo dahil sa hangin. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang lamig, ang galit. Napalitan ito ng isang malalim na kalungkutan at pag-asa. "Lucian," iyon lang ang nasabi niya. "Gemma," sabi nito. Isang maliit at nahihiya-hiyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sinubukan kong lumayo. Sinubukan kong kalimutan ka. Pero saan man ako magpunta, ikaw ang nakikita ko. Ikaw ang nagturo sa akin na may buhay pa pala sa kabila ng paghihiganti." Lumapit ito sa kanya. "Hindi ko hihilingin na patawarin mo ako agad. Hindi ko rin hihilingin na mahalin mo ako. Ang hihilingin ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan na nagbago na ako. Isang pagkakataon para magsimula ulit sa tamang paraan." Tumingin si Gemma sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumila na at isang sinag ng araw ang nagsimulang tumago sa mga ulap. Lumilikha ng isang bahaghari, isang simbolo ng bagong pag-asa. Humarap siyang muli kay Lucian. Ang puso niya, na matagal nang natutulog, ay muling tumibok ng mabilis. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya. Isang nangiti na puno ng pagpapatawad, pagtanggap, at isang bagong simula. At sa maliit na karinderyang ipinangalan sa kanyang ina, sa isang maulang hapon, natagpuan ni Gemma at Lucian ang kanilang pangalawang pagkakataon. Isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan, pinatatag ng katotohanan, at pinagaling ng panahon.